sasapat ba? I mean, sasapat ba? Kumbaga, worth it ba? Pagpalit mo yung day job mo as a empleyado to Lalamove driver. Ako na akong sakit sa mga anak ko. Yeah! Ano po yan? Nagkasya yung quadruple booking natin, guys! Hindi ko expected to. Actually guys, nag-iisip ako kung hahanapan ko ng kasabayan yung from Makati to Commonwealth. Yes po. Bali, may tomorrow pa to, no? Aray ko! Tomorrow pa po ba? Opo. Time check is 11:05. May nakuha tayong booking, which is ayan. So, ang ano niya, pick up niya is sa may Los Baños, pero ang drop off niya sa may Makati. Yung Makati niya guys, somewhere in C5 lang. Kaya all goods. Kumbaga pagka C5 exit natin, konting usad lang, doon na siya. Kaya maganda-ganda ang ating booking. Tapos, ang layo nga lang is medyo malayo. Gawa ng from my home base up to pick up location. Naglalaro siya ng around 6 to 7 kilometers. Pero I think okay naman na kahit papano kasi as usual, sa Calamba area, ang mga long drive eh hindi ganun kadami ang booking. So, pagka mga ganitong pick up, pinipick up na natin. So, nag-on pala ako ng Lalamove, I think mga around 9 or 10. Siyempre, kumain muna tayo, nag-prepare. So, nakakuha tayong booking ngayon lang, mga around 10:30 to 11 nata. So, proceed na tayo dun sa pick up location natin. Ang pipick upin pala dito is inverter daw. So, gamit sa solar. I don't know kung gano'ng kalaki to, pero sabi naman niya is kasya naman to sa sasakyan, sa trunk ng sasakyan, sa sedan. So, hoping na sana kasya nga talaga. Baka mamaya mabigla tayo. So, let's see. Let's go! At mo dyan. Yan. Yan. Okay po. Sige po. Saraan. Yan. Thank you po. Thank you po. Thank you. Time check is anong oras na? 11:19. Natapos na natin tong booking natin na to. Then, wala pa tayong booking na pangsabay as of now. Update ko na lang kayo. So, yun guys. Time check is 2:23. 2:23 na guys. Biruin nyo. I think, nag-antay tayo ng mga around 2 hours and a half. I don't know. 2 hours to 2 hours and a half. Para lang makakuha ng pangsabay dito sa booking natin na to. So, ito na yung dalawang booking natin. Yan. So, aray ko. Ito namang booking natin na to, ang ikakarga is mga PO something daw na 2 box. I don't know kung ano, pero I think mga grocery to. So, advantage na din natin to kasi around Makati lang. Tapos ang pick up is sa may Kabuyaw. So, from my home base, kasi umuwi muna ako ng bahay. So, from my home base up to pick up location is medyo malayo guys, 11 kilometers. Tapos 24 minutes kasi sa may Kabuyaw siya. So magkakabuyaw exit na tayo kasi may target si customer na before 5 kailangan ma-deliver na natin. So mag-additional na lang daw siya. So let's see kung magkano yung magiging additional niya. So update ko kayo. At yun, kumbaga yun yung muna magiging ano natin, delivery natin itong nakuha natin pangalawang booking. Kasi ito yung kumbaga ito yung ano mas rush kasi itong pangalawa, ay itong panguna, hindi naman natawag, hindi rin nagpa-follow up. So, wag na lang din natin munang tawagan o i-update kasi nga medyo late na. So, hoping na sana hindi siya maghanap ng item pa niya o kaya mangulit dahil sa nangyari sa ating transaction ngayon. Tagal natin nakakuha ng kasabayan. At yun, nga pala guys, i-update ko kayo kasi kanina nung pagka pick up dun sa first booking natin, yung Los Baños to Makati, may lumabas na priority. So ang drop off is somewhere in Makati lang din. Kaso nga lang guys, ang problema, hindi natin siya nakuha kasi may lumabas na finish your ongoing booking first. So I think guys, sa new update ni Lalamove, hindi niya na ina-allowed yung magkaroon ka pa ng regular tapos kukuha ka pa ng priority. So ang allowed lang is 2 regular or I think 3 kung pwedeng 3 regular. Let's see mamaya kung makakuha tayo sa Metro Manila ng 3 regular. Pero for now, since double booking na tayo, alis na tayo kasi anong oras na rin at mag 2:30 na.
mahihirapan tayo makakuha ng public if ever. So kailangan natin i-maximize yung time natin at magra-rush hour na nga din. So yun, ulitin ko lang, kapag ka meron ka ng ongoing na regular na isa, hindi ka na makakuha ng priority. Kasi based sa experience ko, lumabas yung error na to, na yan yung reminder na please finish your ongoing booking first, etc. etc. So update ko na lang kayo later. Let's go! So guys, time check is 2:49. Nandito na tayo sa ating pickup location. So pick upin na natin to. Ano po laman nito? Rattan bag. Okay po. Okay po. Sige po, thank you po. Time check is anong oras na? 2:56. Na tapos na natin tong i-load yung booking na yan. So papunta tayo dito. Yan, dyan. Sa isa na yan. According kay Waze is 3.5 kilometers kasi may nakuha pa tayong isang booking, guys. So, tapos hindi lang yun. Meron pa tayo nakuha isa pang booking. Quadruple booking tayo. Tapos yung isa sa may Commonwealth. Ngayon ang problema ko is kung kakasya pa. Kasi medyo ano na oh, pansin nyo, medyo bulky na. So let's see kung anong pwede natin gawin. kung makakapag ano ba tayo, mapifit ba natin to lahat. Pero for now, pick upin muna natin to. So yun, update ko na lang kayo. Let's go! This time check is 3:10. Nandito na tayo sa may pick up natin na to. So yun, nakapag-pick up na ako dito before. So pick upin na natin to. Let's go! Sige, thank you po, thank you po. Time check is 3:25. Natapos na natin tong booking natin na to. So ongoing tayo dito, kabuyo lang din. According kay Waze is 1.4 kilometers lang away from our current location. So all goods. Baga solid to. Malapit lang. So update ko na lang kayo. Let's go! Time check is 3:31. Malapit na tayo sa ating booking natin na yan. So quadruple booking, guys. Mukhang kakasya. May space pa sa likod. Pang ano, pang isahan. So let's see kung gaano kalaki. 2 box daw yun. So let's go! Ako na. Ito lang na ito. Yeah! Okay na po yan. Okay na yan. Sige sir, okay na po. Sige, salamat. Okay. So yun guys, time check is 3:45. Natapos na natin itong i-load, itong booking natin na to. So nagkasya yung quadruple booking natin, guys. Hindi ko expected to. I think this is the first time na makakuha tayo ng 4 na regular. So which is ayan, saka ayan. So solid yan, guys. Kumbaga paldo tayo ngayon. So hoping na lang na sana may makuha tayo pabalik. Kasi anong oras na? 3:45. So dapat sasabihin ko kahit wala tayong makuha pabalik. Kaso medyo eagles pa din kung wala pabalik Well anyway, yun nga. Yung isa natin, isa may Commonwealth naman. Kaya medyo malayo. Pero I think pwede na. Siguro after nating i-drop tong 3 nating sa Makati, maghanap na tayo ng booking pabalik pagka natapos na nating pagka nandun na tayo sa may Quezon City, kasi I think yun yung pinaka the best way na gawin. Kumbaga, kasi anong oras na din di ba? So kailangan na natin maghanap nun. So along the road, pagka nasa may Quezon City na tayo going to Commonwealth, nag-aabang na tayo ng booking nun. So kahit 2 lang din sana. Okay, 3, 4 ulit, di much better. Update ko na lang kayo. Let's go! Time check is ano oras na? 4:24. At nandito na tayo somewhere in Skyway. At as you can see, hindi nyo nga nakikita. Pero traffic dito, sorry. Ang takbo ko lang mga nasa around 20 to 40. Hindi ko alam kung bakit lagi nagkakaganto na nitong mga nakarang araw sa Skyway. Kahit hindi siya rush hour, ganto pa din dito sa part na to, somewhere in I think Sukat. Start siya ng Sukat to here sa may bandang Naiya. Yan, dyan na laging ganto ang takbo. Well anyway, kaya ako na share sa inyo since na yun nga, magwa 100 day na tayo as a Lalamove driver. Ang tanong, eto share ko lang din naman yung topic ko sa inyo, na sasapat ba? I mean, sasapat ba? Kumbaga, worth it ba na ipagpalit mo yung day job mo
as a empleyado to Lalamove driver. Ngayon guys, based sa experience ko, dito kay Lalamove, if ever na taga-Kalamba ka na at ang ruta mo is Metro Manila lang din, at I think meron ka ng income dito na labas na lahat, ha, as in kapag ka 4 days a week ka babiyahe o kahit 3 days a week, meron kang magiging income dito na around sabihin na natin 20k o pwede na sabihin na 18 to 25k per month, I think. O tas pwede pa rin tumaas doon, depende sa swerte mo ng buwan na yon. Yan yung sa tingin ko. I think sasapat na if ever na, kasi ano naman siya pasok naman siya sa minimum wage Kaso nga lang, ang disadvantage mo dito, since na ikaw ay isang parang freelancer, kumbaga, ikaw ang mag-aasikaso ng mga SSS mo, like SSS, PhilHealth, Pag-ibig, hulugan mo yan. Then, syempre, kailangan mo din ng HMO sa company, di ba? Usually may HMO. So, yun yung mga mawawala sa'yo na dapat ikaw ang mag-provide since ikaw na nga ang nag-freelance. So, kailangan yung mga bagay na yun. Di ba sa SSS saka sa PhilHealth or Pag-ibig, ang pagkakatanda ko is kalahati nung sagot ng kumpanya, tas kalahati ikaw. So, this time, i-cover mo lahat yun as 100%. So, ang tanong pa din, worth it ba? Para sa akin guys ito ay personal opinion ko lang. So, hindi ko naman in-encourage na mag-live kayo sa current situation nyo or mag-resign kayo sa trabaho nyo. Ito ay based sa experience ko, okay naman kung single ka, as in kasi marami ka pang parang free leeway kung tawagin. Kumbaga, yung responsibility as a parent is wala ka pang hinahandle na anak, mga ganong bagay. So kumbaga yung monthly bills pa lang ang iyong inaasikaso, yung mga ganong bagay. So I think para sa akin, if ever na single ka, tapos if you want to try different things, tapos bata ka pa naman, then na-consider mo tong Lalamove, so might as well give it a try. Kasi lalo na kung wala ka pang job, tapos may sasakyan ka, so try mo, baka sakaling magustuhan mo. So doon na lang tayo magtagpo if ever na nagustuhan mo nga ba o hindi, saka ka mag-decide. Kasi hanggat hindi mo pa nasusubukan ng isang bagay, hindi mo pa masasabi kung worth it nga ba o hindi. Para sa akin so yung mga bagay, mga plano, at kasi ito ay plano ko lang naman before, tapos nag-improve lang into this. Kasi nga tawag dito di ba nga tayo freelance agent tayo ng isang manufacturing company, then nasasayahan tayo sa oras na supposed to be dapat na nagiging pera, kaso nga lang hindi, kasi nga nakatenga pa lang tayo sa bahay, minaximize natin yung oras natin. So pinasok natin ito sa sasakyan natin, nasa Lalamove driver. So if ever din na may mga personal errands tayo, dito na natin kinukuha yung panggas sa toll fee, di ba? Although na hindi naman eksakto yung drop off or kaya yung pinupuntahan natin, naku-cover up pa din niya. Yun yung kagandahan. So yun, sinishare ko lang sa inyo guys, kasi kung if ever na same tayo ng situation at na-consider mo nga to, or wala ka pang idea, or naghahanap ka ng part-time job, ito yung experience ko as a Lalamove driver. So yun, sharing of thoughts lang guys. So time check is no oras na, 4:29 at yun nga, before 5, diba? Sabi ng isa nating customer, kapag ka nakarating tayo ng before 5, bibigyan na tayo ng additional. So let's see guys kung tayo ba ay magkakaroon ng additional o wala. Pero 4:30, almost 4:30 na, pero according kay Wish is 4:41 tayo makakarating doon. So let's see na lang, update ko kayo. Let's go. Good afternoon po. Pinaikot po ako ng guard. Opo, malaki lang po. Meron pa po. Picture ako lang po. Lahat ba yan? Iba? Ito lang po tatlo. Saka ito pong maliit.
Okay na po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Time check is 4:43. Natapos na natin itong booking natin na to. So, all goods kasi itong booking natin na to, pa Makati din. 1 kilometer lang ang drop off. Kumbaga, swerte tayo. So, i-ano na lang natin, tawagan natin yung sa drop off. So, tawagan lang natin. Hello po, magandang hapon po, Lalamove po. Yes po. Ma'am, inform ko lang kayo, malapit na po ako. May paparkingan po ba ako dyan? Ha? May paparkingan po ako. Sasakyan po kasi dala ko eh. Okay. Dun sa yung basement po. Okay. Akit po ba kayo or makikip na lang po tayo sa basement? Mabigat po kasi itong box, ma'am. Sige. Makikip na lang po tayo dun sa basement. Opo. Okay, thank you. Thank you po, thank you po. Ay, Lalamove po. Okay na po. Sige po. Thank you po, thank you po. Time check is 5 o'clock. Natapos na natin tong booking natin na to. Kaso lang kamote yung next booking natin kasi 6 kilometers lang. Pero ang tagal is 57 minutes. Aray ko. Aray ko. Aray ko talaga. Ano na? Update ko na lang kayo. Time check is anong oras na? 5:07. At nandito tayo somewhere in Makati. Pero somewhere in EDSA to. Makati EDSA. So Chiniroses to be exact. At aray ko. At ang traffic. Rush hour na. So hoping na sana may makuha pa tayong booking pabalik. Yun yung inaalala ko, ang booking pabalik. Actually guys, nag-iisip ako kung hahanapan ko ng kasabayan yung from Makati to Commonwealth. Kasi ang layo ng Commonwealth, kumbaga traffic na. So as usual, nagdadalawang isip na naman ako kung ang hahanapin ko pang booking is pang sabay ba sa Commonwealth or pauwi na. Pero kasi malayo pa yung ano natin eh. Malayo pa yung Commonwealth malayo pa tayo sa Commonwealth para maghanap pa tayo ng booking pang sabay. Kasi nandito pa lang tayo sa Makati. So magko-consume pa rin to ng from Makati to Commonwealth ng mga around 1.5 to 2 hours. Aray may drop ko. lang. So baka ma-compromise yung natin, yung delivery natin. Kaya I think ang pinaka the best way is kahit kalagitnaan ng Commonwealth, maghanap na tayo ng booking pabalik. Pero yun nga, let's see na lang kasi nangangapa pa talaga ako kung anong magiging status ng delivery natin for today's vlog ng pauwi. Kasi yun na lang sir, pasarap po. Pasarap po sir. Saan po galing? Calamba, Los Baños po. Yeah. Saan ko po pwede yun? Mabigat po ito. Okay na po. Thank you po. So, yun guys. Time check is 5:59. Hindi ko alam kung makakauwi pa tayo. Makakuha tayo ng booking pabalik. So, natapos na natin itong booking natin na to. Then, ongoing tayo dito, according kay Waze, is 8:39. So, 2 hours ang biyahe. Aray ko. Aray ko talaga. Commonwealth pa to. So, ang traffic. Let's go! So guys, time check is 6:22. Nandito tayo somewhere in AFP. Sobrang traffic dito guys. Aray ko. Mukhang nagkamali tayo ng kuha dito sa may Commonwealth kasi according kay Waze 37 kilometers pa. Pero 2 hours and 15 minutes. Tapos balita ko may rally daw doon. Aray ko. Naku po. Time check is 6:55. May nakuha tayong booking which is ayan. So kumbaga kinuha na natin yan to make sure na yung pauwi natin guys. Kaso nga lang medyo malayo siya dun sa may booking natin na to na ongoing. According kay Waze, madadrop pa natin to ng 8:15. So medyo traffic na. Aray ko. Hello po, good evening po. Lalamove po ito. Yun, nabasa ko na po yung ipapa-pick up nyo po dyan, which is speaker po, tama po? Opo. Since traffic po dyan, baka ma-late po. Kuya? Yes po. Bali by tomorrow pa to, no? Aray ko. Tomorrow pa po ba? Opo. Sa booking namin is for tomorrow pa siya.
Pwede po bang pick upin ko na siya ngayon tapos tomorrow ko i-deliver? Pwede pa yung ganun, kuya? Kung okay lang po kasi sa inyo kasi papunta po ako dyan sa Quezon City tapos i-drop ko na lang po sa SM Santa Rosa tomorrow morning po or mga ganun po. Kung okay lang po sa inyo. Sige po. Kuya, balikan kita. Iko-confirm ko lang kung pwede yung ganun dun sa manager ko. Balikan kita, kuya. Tawagan kita. Po, kasi taga doon naman din po ako sa Laguna. Kaya, Okay po. yun po ang Okay. Okay lang. Sige po, ganun na lang, sir. Balikan po kayo, sir. Okay po, sige po. Okay po. Thank you. Thank you po, thank you. For tomorrow pa daw yung delivery pala natin. Aray ko. Aray ko. So may Eastwood ang pick up. So let's see. Time check is 7:06. Update ko lang kayo. So pumayag si customer na tomorrow na ang delivery. Pero actually tomorrow naman talaga ang delivery. Ang prepare nila sana is tomorrow din ang pick up. Pero nag-suggest ako since nandito na tayo sa Quezon City, malapit, baka naman pwede na pick upin ko na ngayon tapos tomorrow ko na lang i-deliver para hindi hassle sa part natin. Saka kumbaga sure na din ang pauwi natin. So pumayag siya. So all goods in the hood. So sure na ang pauwi natin. Pero hindi na muna natin to di-deliver. Then pipick upin lang natin. Tomorrow morning doon natin siya i-deliver. So yun, share ko lang. Guys, time check is 7:34. Nandito na tayo sa may Circle, Quezon City. Sa wakas. Pero ang kalbaryo natin is sa may Commonwealth. Aray ko. At sobrang traffic doon according kay Waze, 20 minutes ang traffic. Aray ko. Hanggang 11 PM pa naman daw ang pick up. So all goods. Yan pong dalawa po. Ito ang dalawa to? Opo. Thank you po. Thank you po. Time check is 8:27. Aray ko. Natapos na natin itong booking natin na to. So, ongoing tayo dito sa may Santa Rosang drop-off. According kay Waze is 15 kilometers. Aray ko talaga. 32 minutes makakarating tayo doon. Well, anyway, actually good din naman na kinuha natin to kasi wala na din talagang nalabas sa booking. Kumbaga kakaunti na. Bonus na natin to na magkaroon tayo ng booking dito ng gantong oras ha. I think magsi-single booking lang tayo. Quadruple booking naman tayo papunta pero pauwi single booking lang. Pero I think okay lang naman. Tayo naman merong kinita kahit papaano. Solid naman din kahit papaano. Well anyway, pick upin na natin to. According kay Wiz, wala rin naman traffic na. Based sa nakikita ko sa mapa. So update ko na lang kayo. Let's go! Hello po ma'am. Good evening. Lala mo po. Ma'am, nandito na po ako sa may Libis Tunnel. According kay Waze, 5 minutes na lang po. Nandyan na ako. Okay po, copy. May paparkingan po ba ako dyan ma'am? Sir, kahit ano lang sir, daan lang kayo ng mabilis sa pick-up point pa rin. Hindi nilalabas ng namin sa station. Okay po. Opo, kasi ano to kuya ay bale pa wala pong parking. Pero pwede kayong buwag mag-side shot. Mag-hazard na lang po ako. Opo. Sige ma'am, di ba? Tawagan niyo ulit ako kuya pag malapit ka na. Okay, tama naman po yung nakapin ma'am, no? Opo, yung mismong pin nun, ano lang siya, highway lang siya. Okay, sige, mag-hazard na lang ako. Di bali, kulay puti po yung Sige, sasakyan ko ma'am. Okay, sige po, check na lang natin. Okay po, sige Okay. po. Thank you po, thank you po. So yun guys, time check is 9 o'clock, sakto. Nandito na tayo. Good evening po. Yeah. Apo, masya. Okay po. Thank you po, thank you po. So yun guys, natapos agad. Load. 1 minute lang. So, let's na natin to. Wala rin naman nalabas na booking na. Pero naka-on lang yung lalamove off natin. So, syempre, asa pa din tayo kasi nangyari naman sa atin before na may nakuha tayong booking kahit alas 10 na. So, sana maulit. Double booking pa yon. So, let's see. Update ko na lang kayo. Let's go! Time check is, anong oras na? 10 o'clock. Nandito na tayo somewhere in Expressway sa wakas. Pero according kay Waze, makakarating tayo sa
home base na. 10:38, 37 kilometers pa. So, 37 minutes. So, sa last video guys, i-add ko na lang yung income nito na less na yung commission nilalamove sa last booking natin. Pero makikredit yun bukas kasi bukas pa natin siya finish. Tapos, yun lang. Share ko lang. Papagasan lang tayo sa favorite nating pagasan. So, nagpapagas pala ako sa Petron. Kasi tayo merong bio card. Doon sa may expressway. Para dire-diretso. Kita-kits sa last video. Sa may Petron. Let's go! So, ayun guys. Eto na yung summary ng kinita natin for this vlog. Which is... Eto siya. Yan. So, 2,456. Pero hindi pa kasama dito yung booking natin for last booking. Kasi nga, tomorrow siya na credit. Kaya, i-add natin siya dito. So, eto yung additional. So, eto siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung 300... Yan yung tip na binigay ni customer kapag nakarating tayo sa booking niya na before 5. So, nakarating tayo ng before 5, binigyan tayo ng 300 pesos. So, all goods yun. Tapos, yung 50 pesos, yan yung tip na na-receive natin sa mga another customer natin. Nag-assume na lang ako ng 50 pesos kasi medyo limot ko na. Tapos, yung 607, yan yung sinasabi ko sa inyo na last booking natin. So, in-add lang din natin. So, ang total ng kinita natin, gross pa lang guys ha. Hindi pa kasama yung mga dapat i-less is 3,383. Then, i-less natin dito yung mga dapat i-less like yung car maintenance natin and gas. I think yun lang i-less natin kasi hindi naman tayo kumain nung araw na yan. So, eto siya. Yan. So, 300 pesos para sa car maintenance. Tapos, 920 para sa gas natin. So, ito yung proof ng gas natin. Yan. So, ito naman yung tinakbo natin that day. Yan. So, divide lang natin para makuha yung KPL natin. So, ang KPL natin is 12.22. So, nasa middle siya kasi 12 eh. So, hindi naman mataas, hindi rin mababa. So, sakto lang. Kasi dito din ako nabase if ever na may problema yung sasakyan natin. So far, 12 lang naman. Kaya, I think goods din naman. So, ang total ng kinita natin, less na ang dapat i-less is 2,163. So, I think all goods na kahit paano kasi malaki-laki na rin yan. So, kung gusto mong mag-apply as a Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description para kahit paano meron kang guide. Then, lagay mo na rin din yung referral code ko, yan. Then, if ever na ganito yung unit mo at naglagay ka ng referral code, may marireceive ka ng awards. Na rewards, sorry. So, post mo na lang. Yan, tapos zoom in mo. Yan, yan. Diyan mo makikita yung details. Subscribe ka, papi, para kahit paano may motivation tayo na gumawa ng video. Kasi, malapit na tayo sa goal natin before this year end na 100 day. So, naghahapit tayo, guys. I think every 2 days, after na-upload natin, mag-upload tayo ulit para umabot tayo sa 100 day. So, hoping, guys, na sana magawa natin itong part na to kasi ang hirap mag-edit as in, yung pag-edit doon ako parang challenge sa part ko as well as yung pagbibideo. So, keep subscribing, guys, para kahit paano may motivation tayo. This is it, papi. Pero if ever din na gusto mo yung mga gamit ko sa paglalalabog, like yung mga car fan natin, cellphone holder, dashcam, car fire extinguisher, early warning device, yan. Lalagay ko na lang yung link sa description. Check mo ha, kasi mostly niyan, diyan ko binili. Pero naglagay na rin ako ng TikTok sa Lazada or Shopee para may choices kayo. Kasi depende sa mga shop na yan kung ano yung mas mura. So, check nyo na lang. So, yun. I think, papi, this is it. Dito nagtatapos ang ating munting vlog. So, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Again, sa mga nagpapa-shoutout, ipunin muna natin, guys. Then, yun. Lagay lang kayo, comment lang kayo sa mga gusto mong pa-shoutouts. Soon, I think, next upload or next upload, shoutout natin yan. Hanggang sa muli, papi. Again, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So, eto na yung pinakahihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!